nila, di ba? At napansin ko, partner, talagang parang pabatang-pabata ka. Ha? Napakabilis ng panahon, unang araw na naman ng pangalawang buwan ng taon, hindi ba? Pabataan ng pabata. Parang ako lang Oo, ganyan tayo Kailangan, yung utak lang natin yung tumatanda, yung itsura hindi. Nako mga kaibigan, napaka-interesante na naman yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito dahil ang mga inimbitahan po natin ay mga estudyante. Oo, mga future journalists. Mga sa hinaharap ay magiging mamamahayag tong mga to mula sa tatlong universidad sa Metro Manila, 'di ba? Kaya alamin natin yung nila. Ito kasi mga estudyante na to, partner. May nag-react dun sa dun sa pabatang pabata. Parang nagarbol yung word nung pabatang pabata na nagarbol Grabe naman. Hindi naman, partner. Sige. Tumatawa si engineer. Oo, na lang. Mamaya tanungin natin yung mga guests natin kung totoo yung nakasulat man dyan, partner. Pero yun nga yung sinasabi ko kanina, na yung pag-uusapan natin, kasi yung mga estudyante na to, mass communication students, ito yung hindi lang basta sila namumuna, kundi meron silang sinasabi na sa tingin nila makakatulong dahil hindi lang sila basta humihindi o umuoo sa isang sitwasyon, kundi pinag-iisipan nila ng mabuti. Nag-iisip sila doon sa mga bagay-bagay na kanilang naiinkwentro sa paligid-ligid, sa lahat, sa kanilang komunidad, sa eskwelahan. Dahil yung boses po ng mga kabataang yan, ang mamamayani sa mga susunod na henerasyon, yung kanila pong naiisip na lumalabas sa pamamagitan ng kanilang mga boses ay isang bagay po, ay mga bagay na pakikinabangan po, hindi lamang mismo ng mga kabataan, kundi para sa lahat dahil yung pong gawain po mga kaibigan ng kabataan sa kasalukuyan nating henerasyon, kung yan po'y mga bagay na positibo dun sa pag-unlad ng ating buhay, yung pag-asenso ng ating pamayanan, yan po'y pakikinabangan, hindi lamang po sa kanilang henerasyon, kundi sa susunod pang mga henerasyon. Tama ka dyan, partner. Kaya naman sa pagbabalik natin, pakilala na natin yung mga guest natin mula sa University of the Philippines, mula sa Polytechnic University at saka sa University of Caloocan City. Nako mga kaibigan, isang magandang discussion po yung inyong maririnig sa susunod na isang oras. Mga estudyante na meron ng partner, hindi ba? Meron na silang mga naiisip na pagbabago, mga naiisip na gustong mangyari sa ating lipunan. At sa pag-aakala nila, sa ngayon, sa kanilang pag-iisip sa ngayon ay makabubuti sa ating pamayanan sa susunod na henerasyon. Yung mga kabataan po yan, mga kaibigan, ang boses po nila inyong maririnig, makalimas lamang po ang ilang paalala. Ang oras po ay meron na po tayong 2 segundo bago mag 5:15 o 5:16 in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Executive Optical. Love your eyes with EO Eyewear. Available in over 85. Hapon, partner. Sinisita tayo ni Engineer Arnel Tatel kanina dahil nabanggit ko po alas 5 na ng hapon pero hindi po. Alas 3:19 pa lamang po ng hapon. Yes. At patuloy nga po kayong nakikinig sa Boses ng Kabataan. Ako po si Val Gonzales. Kasama niyo pa rin po si Jana Banana Abejero at partner, pakilala na natin kung sino-sino yung ating mga panauhing pandangal dito sa studio. Siyempre, ito ay siya ang Editor-in-Chief ng The New Crossroads. Ito yung official publication ng University of Caloocan City. Ang course niya, AB English, major in broadcast journalist. 18 anyos, 18 years old pa lamang siya at third year student, si Nicole Nukum.
Nukum. afternoon. Yan, magandang Ay, hapon, Nicole. Nicole. Yan yung energy ng kabataan, partner. Ito mo, True. yung ngiti pa lang talagang kapag ka ikaw ay merong Problema, mawawala. may problema, nawawala na eh. Napakagandang ngiti po niyan. Si Nicole ng University of Caloocan City, yung na inyong nasa kaliwa, partner. Oo, yung kaklase niya to, syempre. At associate editor ng nasabing ang publication, si Jeremiah Irarum. Good afternoon, Jeremiah. Good afternoon po. Wow, talagang yung pag-asa ng isang tao, minsan ipon lalo kang naiinganyo, lalo kang ikangay Punong-puno nagkakaroon ng ng energy. hindi lang energy, yung ngiti. Oo. Oo. Kung nakikita nga lang sa radyo, di ba, partner, yung ngiti, mapapangiti ka rin. At syempre, partner, hindi rin naman pahuhuli. Ang Polytechnic University of the Philippines College of Communication, fourth year student na siya ng Communication Research, si Cedric Joshua Martinez. Hi, Cedric. Hi, good afternoon din po. Nako, Yan. gwapong-gwapo si Cedric. Kung nakikita lang sa radyo. Nakikita. Pero yung mga... napapanood naman sa TV. Yung mga nanonood ng RH TV, nako po, matutunaw po kayo sa sa itsura pang artista ang itsura po nitong si partner. Cedric. At mamaya on the way pa lang dito dahil sa ang UP, ang Opo. University of the Philippines sa Diliman, medyo mas malayo ng konti kaysa dito sa dito sa Caloocan University o University of Caloocan at ang PUP. Kaya on the way na po rito si Toby Roca, siya po'y estudyante rin ng UP Diliman College of Mass Communication. Tama ka dyan, partner. At bilang pang-una nga, partner, bago tayo pumunta dun sa mabibigat na diskusyon, tanungin muna natin ang ating mga panauhin, kamusta ba ang kanilang pag-aaral? Unahin muna natin si Cedric. Kamusta sa PUP at kamusta ang College of Communication? Ayun, syempre napakabuti ng kalagayan namin sa sa College of Communication ng PUP. Ayun, kasalukuyang fourth year student, kakatapos lang mag-thesis defense and hopefully makakagraduate ngayong March or May. Ilang taon ka na, Cedric? 19 years old po. 19 years old at girlfriend ay... Meron po. Kita mo naman, honest. syempre. Yung Syempre. ganyang mga Hindi mga mo- mga itsura, kagandahan ng mukha ay talagang ano ha? Talagang hindi mo na itatanong kung meron o wala. Parte ng yan, ng pagiging kabataan. Kabataan. Oo, dumadaan po tayong lahat diyan. Kamusta naman natin si Nicole? Kamusta naman ang pag-aaral at pagiging editor-in-chief Wow. ng The New Crossroads? Ayun, kahit po medyo na-stress po nung nakaraang midterm examinations, bumalik naman po yung aking kagandahan. Siyempre. Ayun, kasalukuyan po naming inaasikaso, tinatrabaho po yung aming fourth issue this coming March, yung aming Infomag. Ay, ang ganda. Yes. Pasalamatan natin, bigla ko naalala si Mr. Cesar Chavez, di ba? Si Sir Dahil- Chavez po yung aming university president. Ayan, dahil siya po yung ikangay gumawa ng paraan kung bakit nasa harapan po at nakikita ng ating mga televiewers, napapakinggan ng ating mga listeners sa DZRH, ito pong si Nicole. Kamusta naman natin si Jeremiah? Kamusta naman ang buhay-buhay bilang isang estudyante? Ayan. Ayan. Maayos at pinagmamalaki kong Medyo ilayo mo ng konti sa mikropono. Ayan. Sige. Pinagmamalaki ko pong napakaganda po ng takbo ng universidad namin ngayon sa ilalim po ng pamumuno ng aming University President, Dr. Cesar Siyempre. Chavez. Yes. At napakarami pong proyekto para sa publication ang siyang pinaplansya po ngayon at natutuwa po kami dahil talagang nagkaroon na po ng tunay na boses ang kabataan, ang mga mag-aaral ng University of Caloocan City at mas nadagdagan pa po iyon dahil nga po kami naimbita ng inyong napakabungang istasyon. Ayan. At ang University of Caloocan City, meron na ring tinatayo yatang branch o nag-ooperate na yung nandun sa North Caloocan, di ba? Opo. Mayroon pong 5 branches o tinatawag na annexes ang University of Caloocan City at ngayon nga po ay binabalita ko rin po sa inyo na mayroon pong mga bagong buildings na itatayo ang University of Caloocan City para po mas makapag-accommodate pa ng mas maraming estudyante mula sa Caloocan. Dahil napakarami ding kabataan at napakaraming mga nangangailangan ng ikangay abot-kayang edukasyon yung ating mga kabataan dyan sa Caloocan City. Nakakatuwa naman, partner, dahil
mabuti naman yung kanilang pag-aaral, yung kanilang kalagayan, 'di ba? Syempre, hindi natin mawawala sa isip natin na maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral. Oo, at diba? hindi lamang 'yon, kung hindi man nakakapag-aral, napupunta dun sa dun sa maling daan. O kung man nakakapag-aral, talagang mahirap na makapasok para sa kanila. Sabihin natin kulang sa baon. Correct, diba? oo. So, sa kanila natutuwa tayo na, yan, patapos na sila, malapit na silang makatapos, malapit na nila masuklian yung mga ginawa ng mga magulang Ilang nila taon na para ba sa kanila. si Nicole? 18 years old 18. po. Batang-bata. 18, si Cedric 19, tapos si Jeremiah 20, ako 22. At ako naman, ang oras po ay meron na po tayong 26 minutes after 3 in the afternoon. Partner, kayo ba bilang estudyante, umpisan ko partner, bilang isang estudyante, kayo yung mga susunod na bahagi ng mass media, di ba? Kayo yung bumubuo. Ngayon pa lamang ba, ngayon na ipapractice nyo na ito sa pamamagitan halimbawa, ang pinaka basic means of transportation ng Caloocan going to Manila area at Quezon City area, yung LRT, hindi ba? Doon ba pag sumasakay ba kayo, pagka ba nakapila ng matagal doon sa may hagdan pa lang, di ba? May mga MRT, LRTs na ganon. Nandun na yung pagiging broadcaster ninyo sa susunod na mga panahon? Nandun na ba yung mga ano ba yung pagpuna? mga naoobserbahan nyo? Pagpapasok pa lang kayo sa eskwelahan, ano ba yung mga naoobserbahan nyo sa daan? Pagpapasok po, lalong-lalo na po yung pagsasakay kami ng LRT, medyo, ano naman po, okay na, hindi na ganun ka, nagtutulakan ng mga tao every time nasasakay, lalong-lalo na tuwing rush hour. Pero, andun pa rin naman yung manghilan-ngilan naman na medyo pasaway pa rin po, pero medyo napapaamon na kumbaga. So, kumbagay, mawawala na ng tuluyan yung bang Amalayer Ting incident. Opo. Hopefully po. Oo, si Cedric naman. Ano ba yung nakikita mo sa society natin ngayon, sa lipunan natin ngayon, na medyo parang napapaisip ka Nai-apply mo na yung pagiging ikangay tagapamagitan sa tao at nangyayari sa ating paligid. Personally po ako kasi more on social media talaga yung observations ko. Nakikita ko na ngayon karamihan sa atin ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan, ay sobrang gumagamit talaga ng social media. Merong mga kabataan na siguro hindi nakakatagal ng 3 oras nang hindi nakakapagbukas ng kanilang mga Facebook or Twitter accounts. Correct. Pero maganda din na nagagamit natin ang social media hindi lamang sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak natin na nasa malalayong lugar, kung hindi nagagamit natin ito para sa ating mga advokasya at yung mga gusto natin mangyari sa ating lipunan. Correct, Cedric, madugtungan ko na, ano ba yung mga advokasya na yun na iyong sinasabi? Yung mga konkretong halimbawa na parang pag meron kang gustong punahin, yung tipong isang paragraph yung ginagawa mong status, di ba? Para makapukaw ng pansin. Ayan, personally, ang advokasya ko po ay syempre yung bilang isang pangulo ng aming konseho na mag-aral ng mga communication students sa PUP, ang ating advokasya ay yung students' rights and welfare, kung saan sana magkaroon ng mas malayang access yung mga gustong mag-aral sa mga universidad at sa mga pamantasan. Pangalawa dyan, syempre, yung media literacy nating tinatawag, kung saan yung mga tao ay hindi lamang kumukonsumo o gumagamit ng media para sa kasiyahan, sa entertainment, pero ginagamit natin ito upang ipahayag yung ating mga opinion at maisulong yung mga gusto natin mangyaring pagbabago. So, ibig bang sabihin yan, Cedric, kung bubuksan namin yung Facebook account, ay makikita namin doon yung mga mga kataga ng protesta doon sa mga negatibong nangyayari sa pamayanan. Hindi naman sa protesta, pero tinitignan natin ito bilang parte ng ating malayang pamamahayag. Dahil totoo yan, partner, hindi ba? Magbukas ka ngayon ng mga social networking sites. Siguro isa si Cedric dun sa
hindi maglalabas kunyari kung anong kinain niya, kung ano ang kung anong oras siya matutulog, kung inaantok ba siya, yung mga ganong status sa kanya yung bawat status niya may laman, may ibig sabihin. Bakit ba napansin ko lang sa iyo, Cedric, parang malalim ka yatang mag-isip? Dahil isa nga siyang leader. Ha? Ayun Student po, leader. yun, student leader Ever din since po. ba? Oo, ganyan, parang nakita mo na ba yung sarili mo na talaga magiging leader ka? Hindi naman po natin nakita pero nandun talaga yung interest na makapagsilbi sa mga estudyante. Yan ang pinaka matinding ikangay batayan mo dun sa ikangay pakikipaglaban mo sa iyong ikangay paglalakbay sa ating lipunan dahil ikaw bilang nasa ganyang estado pa lang ng buhay nakikita mo na ikangay maigigiya mo sa tamang landas yung ilan yung ating mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin na lahat kaagad. Hindi naman ibig sabihin na kapag ka may edad ka na, nasa hustong gulang ka na, wala ka na dun sa ikangay lugar ng mga kabataan hindi ibig sabihin nun tama rin naman yung ginagawa mo, hindi ba? Tama. So yung gagawin mo bilang isang kabataan, yung sinasabi mo ay hindi lamang para sa mismong kabataan, kundi sa lahat na yon. Yes. Partner, ang maganda dito, yung mga mass communication students, katulad nga ni Cedric, ni Nicole at ni Jeremiah, yung di ba sinasabi natin napaka-powerful ng media. Dagdagan mo pa nung advocacy niya, dagdagan mo pa yung drive niya na makapaglingkod. Di ba? Yan yung sapatos na ikangay magagamit mo dun sa passion mo na maglingkod, maging produktibong kabataan. Oo. Pero, partner, yan, napunta tayo sa governance. Napunta tayo sa pamamalakad, sa lipunan, nakikita natin. Mamaya, tanungin natin sila, sa mga problema ng kabataan ngayong panahon na to, ano ba yung masasabi nila? Ano ba yung nakikita nila na, ay, lumalala, parang sa halip na mabawasan, parang lalong dumarami. May mga ganyang ikangay, mga aspeto ng buhay, kabataan. Bilang mamamahayag, bilang future journalist, bilang mass communication students, ano yung kaya nilang gawin para sa mga kabataan natin? Kung ano yung naiisip nilang gawin. So magbabalik po ang boses ng kabataan. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. 32 minutes after 3 in the afternoon. RH! Pilipinas, ako po si... Alas 7 ng umaga, dapat alam mo na ang pinakabagong balita sa Pangunahing Balita. Ang mga lingkod sa pagbabalita, ang broadcaster ng bayan, Joe Taruk at Lakay Mayor Deo Macalma. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may Pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ECS. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng
Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it on, show me more. Go Star City City, let's have some fun. Go Star City City for everyone. Go Star City City. Now. Wala na suko sa hawak hanggang to the highest level na nakakalaki talaga. Sabi ko yala, balabura, balasuba, tambalo na pampagana, nakakalaki talaga. Sabi ko yala, balabura, balasuba, tambalo na pampagana. Di ka masaya dahil naluluma, kahit walang pera, ikaw ay sasaya sa aming ganda. Nakakalaki talaga. Sabi ko yala, balahura, balasuba, tambalo na pampagana. Boses ng Kabataan. Ay, meron na po tayong 37 minutes matapos po o after 3 in the afternoon, partner. Yes, partner, nagbabalik tayo. At gusto ko na talaga tong itanong sa kanila, yung sa mga problema ng kabataan. Kung tatanungin natin si Nicole, I-welcome muna natin, partner, oo nga pala. nasa kabilang linya dahil medyo traffic. patungo pa lang siya dito. Nasa LRT siya. Sakay ng LRT ang taga-UP Diliman College of Mass Communication, si Toby Roca. Magandang hapon, Toby. Ayun. Siguro putol. Yung linya ni Toby. Partner, yung sinasabi mo kanina. Yung sinasabi ko na magbigay sila ng isang problema ng kabataan na nakikita nila na parang eto lumalala dumarami napapansin na ng lahat Isang malaking concern. Oo, na dapat na tinitingnan ng mga nakatatanda. Bigyang pansin ng si ng Jeremiah gobyerno. muna. Okay. Ang pinaka nakikita ko ngayon na isang dapat na maging usapin ng gobyerno natin ay ang educational system. Alam natin na lahat halos ng mamamayan ay kabataan. Ngayon, sila ang mas may concern sa edukasyon dahil sila ang nag-aaral. Ngayon, ang gusto ko pong sabihin ay sana mabago na po ang educational system dahil ito po ay konektado sa unemployment rate ng mga youth. Correct. Dahil, yes, opo. Sa educational system natin, ano yung particular na gusto mong baguhin? Oo. Ang pananaw kasi, ang mindset ng mga Pilipino ay kailangan mayroon kang mas mataas na pinag-aralan bago ka makakuha ng trabaho. Ngayon, sa Pilipinas, kailangan dumaan muna tayo sa primary, secondary, then tertiary, then kailangan natin kumuha ng mga master's and doctoral degree bago tayo makakuha ng magandang trabaho. Ngayon, nagiging ugat po ito kung bakit mayroon tayong unemployment rate pagdating sa youth. Dahil nga po,
hindi kaganon na bibigyan ng importansya ang mga kabataan kasi nga po mga kabataan nga po ibig sabihin hindi pa ganoon kataas ang pinag-aralan nila para tayo matanggap sa trabaho. Ang mga trabaho po ngayon ay nangangailangan ng mas mataas na pinag-aralan. Ayun. Partner, nasa kabilang linya na, bumalik na uli si Toby. Oo, pero partner, maganda yung sinabi ni Jeremiah tungkol sa edukasyon. Kasi, di ba, maraming gustong mag-aral, partner. Kung titingnan lang natin talaga, pero, maraming gustong mag-aral. Dahil ang usapin ng edukasyon, talagang kapag sinabing edukasyon, parang ang mahal. Hindi lang yon. Ang kaakibat na isa pang usapin na dulot ng kawalan ng edukasyon, kung walang edukasyon ay siyempre yung pagiging jobless. Kawalan ng trabaho na isa sa pinakamalaking problema natin ngayon, katulad nga ng lumabas na ulat nitong kamakailan lang na majority ng walang trabaho sa Pilipinas kabataan, hanggang 25 years old na mga kabataan. Ipasok na natin sa taga-UP, UP College of Mass Communication, si Toby. Toby, kumusta ka na, Toby? Magandang hapon, Hello. Toby. Pasensya na, hindi ako makasama dyan sa studio ngayon. Medyo ipit pa ako sa traffic, galing pa ako Diliman Oo. Toby, yan bang nararanasan mo ngayon ay isang malaking problema na iyong pinagdaraanan bilang isang kabataan? Sorry, pakiulit yung tanong. Kasi napag-uusapan, Toby, isang malaking usapin na ngayon pa lamang yung kaliwat kanang kaliwat kanang mga infrastructure projects na nagagawin ng ating pamahalaan through the partnership ng mga private companies at nagkaka-traffic na yung EDSA, pangunahing lansangan dito sa ating taga National Capital Region. Nagkaka-traffic na dahil maraming mga umuusbong na proyekto pagdudugtungin yung North at maging ang South Luzon Expressway. Yung bang usapin na Toby ng ikangay mass transportation ay isang malaking bagay sa ating mga kabataan? Oo. Bilang nakakaranas ngayon ng public transportation, o sasabihin ko na napakahalagang usapin ng public transportation para sa kabataang Pilipino. Especially na yung mga marami sa kabataang Pilipino